So guys, welcome back ulit sa ating channel. Bali, dito sa video na to ay i-share ko sa inyo. Ito yung common na problema no, sa ating mga multi-cab owners. So, ito na experience natin to, yung taas-baba, yung intermittent taas-baba ng andar ng ating makina during idle. So ayan, yung tinuturo ko is naglagay ako ng indicator. Palatandaan ko kung pag stable yung andar ng ating makina, yung red arrow naka-stable lang siya sa 0. Pero kapag nagpa-fluctuate siya, nagba-vibrate, yan, malakas yung vibration nito. Ayan. So ibig sabihin, pumapalya or bumababa yung idle ng ating makina. Pero kapag naka-straight yung arrow, naka-stable or okay yung andar ng ating makina. Ayan, tulad niyan. Ayan, ang lakas ng vibration during idle yan guys. Ayan. Sa mga nakaka-experience ng ganitong problema sa kanilang multi-cab, so ito guys ay meron naman siyang idle Ayan, meron siyang idle. Ang problema lang, intermittent yung taas or baba ng kanyang idle. Ibig sabihin, may time, hindi naman parati merong time na bumaba yung idle niya, kaya nagko-cause siya ng vibration. So ayan, common yan na i-experience nating mga multi-cab owner yung ganitong klaseng problema. Sa mga ganitong problema guys ay tandaan natin, para magkaroon ng good combustion ay merong consistent supply ng hangin, at saka consistent supply ng fuel, at saka consistent supply ng kuryente or yung spark dun sa ating spark plug para maging stable yung andar ng ating makina. So dito guys, bago tayo mag-decide na baklasin or linisin yung ating carburetor, kasi titingnan muna natin kung ano ba yung possible na nagko-cause sa ganitong problema. Meron bang inconsistent supply ng fuel, or dahil merong clog doon sa ating carburetor jet doon sa kanyang idle, or merong inconsistent supply ng kuryente or firing doon sa ating spark plug, or merong intermittent na hangin na pumapasok doon sa ating makina na hindi dumadaan doon sa ating carburetor. So bago tayo mag-decide na baklasin yung ating carburetor at para i-overhaul siya, ay tingnan muna natin yung mga possibilities, kasi hindi naman ganun kadali magbaklas or mag-overhaul ng ating carburetor. So titingnan muna natin kung ano yung mas madaling gawin or mas madaling i-check bago tayo mag-decide na baklasin at linisin yung ating carburetor. So kung mapapansin natin guys, after ko ni-revolution ko yung ating makina, tapos nung pagbitaw ko ng accelerator pedal ay medyo hindi na siya ganun kagrabe yung kanyang vibration. So obserbahan pa rin natin kung ano yung behavior niya bago ako mag-decide na baklasin at linisin yung ating carburetor.